Isang umuulang umagang pagbati po sa lahat ng ating mga kababayan na inaabot po ng ating talakayan ngayong umaga. Ito po ang inyong katropa pips at kabayang Mondatol. The Tall Order from Toronto, Canada. At ngayon po ay sabi ko nga umuulan eh. Mainit kahapon, isang araw ngayong umaga. At syempre po andito na naman tayo. Hinintay ko lang matapos yung naganap na election sa atin sa Pilipinas. Galing ako ron eh. At nakita po natin kung gaano na ang malaking pagbabago. Grabe. Dalawa sabi ko nga sa aking mga katropa pips na senior citizen. Ika nga, no? Bagong-bago na. Iba na ang election ngayon doon. Perat, mahirap sabihin pero nagkalat po ang pera. Sabi ko nga politika, pera, tika. Ayun, pera, tika. May nakausap nga ako sabi nga abay nga dito sa Pilipinas ngayon, lalo yung mga tumatakbong alkalde. Kung wala kang 20, 30, 50 million, huwag ka nang tumakbo. Sasabit ka. At saka ang kampanya, hindi na kailangan mangampanya ka ng napakatagal sapagkat napakainit ng panahon. Biruin mo nag 38, 39, 40. Sa dagupan nga, nag-50 degrees centigrade yun. Alam naman dito sa amin sa Canada, dito sa Toronto, ngayon, umuulan nga 25 degrees yata, 24. Babagsak yan. Kagabi bumagsak ng 19. Sabi ko, sige, yan mo na talagang ganyan. Spring talagang spring umuulan. Balikan natin ang nangyaring eleksyon. Sabi ko nga, ibang-iba politika. Matagal akong dinawi, mga 7 years. Ilang eleksyon yun. Huling uwi ko nga 2016. 2016 election nung manalong ang nasira kong utol na si Congressman June Datol ng Senior Citizen Party List. Congratulations nga pala kay Congressman Ompong Ordanes. Ayan, number 1 nominee po yan ng Original Senior Citizen Party List. Ayan. Nanalo. Meron na namang representative ang Senior Citizen Party List. Palagay ko baka dalawa sila. Si Milo Magsaysay yata ng United Citizen Party List. Dalawa yun nakakuha rin ng isang kaya dalawang congressman ng Senior Citizen Party List. Congratulations sa inyong dalawa. Alam ko hindi kayo namili ng boto. Hindi tulad ng mga na nakita ko, nabalitaan ko na talagang namili ng boto nung last 5 days ng halala. Kaya sabi ko nga, doon pala pwede ka nang hindi mangampanya. 5 days, 10 days, magbayad ka na, mananalo ka. Ganyan na nangyari sa amin sa aming bayan, Naknan Dragon. Grabe. Ang bayan ng High Nueva Ecija, napakaganda, umangat na ako kaso nga ayun talo na nga sa lahat ng survey, talo na yung mag-inang nakaupo, biglang nanalo kaya ang bali-balita nagkabayaran. Balita lang, hindi ko ala pa ako nakita tumanggap, pero yun ang balita. Ano gagawin natin? Ang dami sa akin nagsumbong. Wala na ako nung mag-election doon. Pero doon pa lang, nung nandun pa ako, naririnig ko na talaga. Magkakalaga yan, 2,000 kada tao. Ang kumalat na nung balita. April 16 na yun. Sambon na lang, election na. Biro yung sambon kumalat na. Kaya kahit mangampanya ka, ng todo, magpagod ka, pawisan ka, umiyak ka sa init, mahirap kang manalo kung wala kang pambayad na boto. Marami namang uto-uto at tangang mga kababayan ko, diretsahan na tayo. Nagpabili kayo magtiis kayo ng 3 taon ulit.
Ayan, kaya ang daming umiiyak doon, sayang. Kakaldag na naman yung kahangin. Ako, ang nakita ko lang puro, hindi natapos yung palengke. Daang milyon yung budget na hindi natapos eh. 3 floors daw eh. First floor lang, ground floor lang. Anyways, kung talagang kagustuhan ng tao yan, wala na tayong magagawa. Kung nagpabayad kayo ng boto nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Ayan, sabi nga ng kumpare kong Ron De Los Reyes, my long-time colleague and partner, Ron De Los Reyes ng Motoring Today, PTB4. Happy birthday, partner. Birthday ni Ron De Los Reyes ngayon eh, May 14. Ayan, kaya nga kanina ko pa binabati yung partner ko. Kasama ko po yan. Several years, ilang taong kami magkasama niyan sa Abap Jamie Go for Golden Channel 7. Nako, matagal. Anyways, balikan natin nakaraang eleksyon. At talaga nagbago na po ang ihip ng eleksyon doon. Biruin yung tinitingnan ko lagi yung survey. Laging number 1 si Erwin Tulfo. Wala ron sa top 10 o top 12 man lang itong si Bongo nung una. Si Bato. Sila Bamakino. Si Kiko Pangilinan, although dinala ko si Kiko Pangilinan saka si Heidi Mendoza, hindi lumusot Sa Alyansa, akalain mo, nag-uusap nga kami ng commander ko. Sabi namin, kahit paano mananalo yan si Amy, kahit na tinakwil na yung kunyari ni Bongbong, kapatid yan O yun, sumabit, pang 12. Maraming nagalit, nagtaka. Hindi na raw mananalo yan kahit nga yung mga taga-Pilipinas, mga kababayan natin, dyan sa Surrey, Vancouver, or British Columbia. Sila paring Ray Fortaleza, yung dyaryo sinusulatan ko, Philippine Asian News Today. Pag-aari ni Utol Ray Fort at kumaring Sally Fortaleza. Sila Romy Paz, maraming mga kamiling dyan. Ayaw nila kay Amy nanalo. Wala na tayo magagawa ron. Number 1 nga si Bongo. Di ba sabi ko, bakit nag-number 1 yun? Tapos si Bato, nanalo. Basta nanalo dyan yung dala-dala ko, si Tito Sen. Yan. Nanalo yan. Si Ping Lacson, nanalo yan. Si Pia, nanalo yan. Sa Alyansa, 5 lang yata ang nanalo Si Villar talagang ginawa lahat ng paraan. At saka si Amy, nanalo. Wala tayong magagawa. Yun ang gusto ng maraming Pilipino. I don't know sa national. Pero isa lang ang nangyari dyan. Yung pagkadala sa mga kandidatong to ng Iglesia ni Cristo. Malaking kwan yun. Dahilan kung ba't nanalo. Si Rodante Marcoleta, di ba sabi ko nga, kaibigan matalik ng nasira kong kapatid na congressman si Jun Datulian. Iglesia ni Cristo yan. Paano nanalo? Di ba umayo nga yan nung 2022 election sa senador. Bumalik congressman dahil mahina sa survey. Nitong una, mahina sa survey. Ngayon, lumusot. At wag na tayo magtaka sapagkat halos lahat ng dinala ng Iglesia ni Cristo, yung mga poster nila, hindi larawan, ika nga. Larawan kupas, hindi larawan kupas, larawan bago, nitong si Marcoleta, ay nandun. Paano mo hindi boboto? Magsasawa ka sa mukha. Lahat ng mga flyer na dinala, poster, lahat. Canvas ng dinala ni Iglesia ni Cristo, nanalo. Pero hindi, nanalo ba lahat? Ang alam ko, si Bong Revilla, dinala, talo Ba't ka natalo? Sabi ng mga kumpare ko, pare, na ba't natalo? Hindi ko masabi. Yung isang kumpare ko, sabi niya, pare, hindi kasi nagbudot. Yung sayo na budot, kaya natalo. Anyways, nakita ko po talaga ang malaking pagbabago sa halalan sa Pilipinas. Doon talaga pera-pera na ang laban. Huwag na tayo magtaka. Mayroon nga kung wala kang 50 million daw, parang hindi ka mananalo. Ibig sabihin,
Lahat ng mga mayor, hindi po. Si Vico Soto, hindi gumastos ang gumastos yung kalaban niya. Bilyonaryo yung si Diskaya, tinalo niya. O yung tumalo kay Cynthia Villar. Ng Las Piñas, 30 taong hawak-hawak ni Cynthia Villar o mga Villar ang Las Piñas. Tinalo siya, congresswoman na. Lalaki, si De Los Santos yata, tumalo sa kanya. Nagsawa na tao, nagkasawa effect. Sa senador lang ang hindi natin masasabing sawa effect. Dahil national masyado yun. Grabe. At ako natutuwa yung Akbayan, nag-number 1 sa party list. Ayan, sila joke na yan. Sila joke no, sila attorney. Pwede ro silang maging prosecutor sa impeachment ni Sara. Very good. Sapagkat yun ay inilaban ng kampo ni Sara Duterte. Kinuha na nila si Villar at saka si Marcos para dumami ang kanilang senador at manalo sa impeachment trial ng Senado. Si Sara, tingnan po natin. 9 na senador ang kailangan nila para manalo sila at di matuloy yung impeachment. Ilan ang hawak nila ngayon? 5 rin yata. Yung nandun pa. Tingnan natin. Malapit na po mag-umpisa. June na umpisahan yan Tapos na election. June 30, yung manunumpa na 12 senador uli. At after SONA, yun ang sabi niyang bakbaka na. Sabi ni Escudero. Ako naniniwala po yung si Escudero, si Cheese, hindi cheat. Cheese. Hindi naman nagdaya yung hindi naman cheat yun. Papalitan yan. Nanalo si Tito Soto. Titingnan ko ako. Gusto ko si Tito Soto ulit bumalik na Senate President Magaling yun. Hindi pa sila Ping Lacson. Ako naniniwala dyan. Nationalistiko ba yan tawag doon? Nationalist. Iba yan. Tito Soto. Magiging Senate President tuloy yan. Sasabit si Sara Duterte dyan. Sabihin na natin nakuha na ni Manang Amy Marcos. Nag-iwasan yung magkapatid, si PBBM at saka si Amy sa Ilocos nung bumoto. Anyway, 3 taon pang presidente si Bongbong Marcos. Malaki pang gagawin yan. Tingnan po natin. Basta ako naniniwala. In 3 years. At saka, eto po ang huli kong balita kaninang umaga, mga alas 8, alas 9, 8:30. Lalabas na rin daw po kagad ang warrant of arrest ng ICC kina Bato, Go, at posibleng si Sara Duterte. Pero si Bato isusunod sapagkat siya ang architect ng EJK ni dating presidente Digong Duterte. Kaya sige, magsaya ka muna, Bato. Ako nagtataka, nanalo kayo. Sinasabi mong awa effect ng mga butante. Pwede, naawa sila kay Duterte. Matanda May lakas pa Duterte, may lakas pa sa Davao. Lahat ng nakalaban ng Duterte, talo O, di ba, dynasty. Sabi nga ni BP Sara sa interview niya. Kanina lang, kanina ko lang napanood. Ayaw niya sa dynasty. Political dynasty. Ayaw niya, nanalo lahat. Ilan nang nanalo ng Duterte? 5 ata, 6. Sa Davao City, 2 congressman ng 1st District, mag-ama, si Plong, at yung anak niya. Si Caben Tulfo na lang si Bitag, buti hindi nanalo. Kung nanalo, history yan. 3 magkakapatid na Tulfo sa Senado. Ilabas nyo kasi yung implementing rules and regulation ng anti-dynasty. May batas na yun 1997 pa Ayaw nyo lang sundin. Di dapat, ako, hindi ko nga dinala, hindi ko binoto yan si Erwin Tulfo Ayoko na sa Tulfo, tama na Rafi is enough. Si Villar, hindi ko dinala, tama na, ando na kapatid. Ando na 2 ehersito anyways, talaga yan ang gusto ng tao. Pagbigyan natin. Anyway, ako po talagang sumamalop ko dahil sa nakabentahan, nakita natin. Yung nga very close sa akin mga kaibigan, tumanggap ng mga alok na stab para iboto yung kongresista.
Nako, tinanggihan. O di talo yung namimiling kongresista. Yung namiling boto ng mayor, yun ang nanalo. At talo yung kapartidong vice mayor. Ha? Mababago yan. Tingnan po natin. 2028, babalik na po ang Agila ng Canada. Tandaan nyo po yan. Magandang umaga po. Ito po si Mon Datol. Datol Order. Sana po tulungan nyo ang maliliit na YouTube creator. O kami, mga YouTube, maliliit lang to. Pero malaking bagay po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat.